Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Joel. Taong 1980, Santa Elena, Quezon. Noong mga panahong ito, anak ng isang espiritista si Joel. Nakatira sila noon sa Pitogo, kung saan milya-milya naman ang layo sa Santa Elena. Ni minsan hindi sumagi sa kanilang isipan na pumunta sa lugar na yon, gawa ng masyado itong liblib at malayo sa kabihasnan. Masyado ring maraming ginagawa para pumunta kung saan-saan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng kakaibang panaginip ang ama ni Joel bilang espiritista. Nakaugnay ang wisyo nito sa mga kaluluwang hindi pa nakakatawid sa kabilang buhay. Likas na sa kanya na magkaroon ng panaginip ukol sa mga nilalang, pero hindi ito madalas mangyari. Kung hindi nyo kasi naitatanong, marami ring alam na karga ang kanyang ama. At maliban sa pagiging espiritista, isa rin itong manggagamot sa kanilang lugar. Bagaman hindi kalakasan ng mga taglay nitong abilidad, hindi may pagkakailang marami na itong natulungan. Ngunit ilang buwan ang lumipas, may mga nabanggit ito sa kanya tungkol sa mga pangitaing magkakaugnay sa mga panaginip. At habang tumatagal ang mga panaginip na yon, unti-unting nagiging bangungot. Sa takot ng tatay niya, halos hindi na ito natutulog kapag gabi. Palagi na rin itong aligaga at wala na halos itong ibang ginagawa maliban sa paglikha ng mga larawan na nakikita niya umano sa kanyang mga panaginip. Ayon kay Joel na, kapag binuklat mo ang kwaderno na palaging dala ng tatay niya, makikita mo rito ang kakaibang mga nilalang na sa imahinasyon mo lang masisilayan. At para magkaroon kayo ng ideya kung ano-ano ito, hayaan niyong bigyan ko kayo ng konting pagsasalarawan. Sa pinakaunang pahina ng kwaderno, wala ka raong ibang makikita maliban sa mga parang kambing na nilalang na paatras kung maglakad. Gumagala ito sa isang napakalawak na patag kung saan kapansin-pansin ang malalaking bituin sa langit. Sa ikalawang pahina naman, makikita mo ang isang lumang bahay na may mga nakalutang na kaluluwa sa paligid nito. Meron ka din doong masisipat na baryo na napakapamilyar kung titingnan. Kahit nga ang nanay niya, nakapagsabi na parang nakita na rin niya ang baryong yon. Ang hindi niya lang matukoy, kung saang lugar ito nakatirik. Sa loob ng ilang linggong ganon at ganon ang nangyayari sa tatay niya, hindi na nila maiwasang mangamba. Alam kasi nilang seryoso na ang pinagdadaanan nito, kaya kung hindi sila kikilos, may posibilidad na manganib ang buhay nito. Hindi nagtagal, kinausap nila ang tatay niya upang subukan itong kumbinsihin na magpatingin na sa manggagamot. Akala kasi nila noon tututol ito sa kanilang nais, pero ito na rin mismo nagpresenta ng ganoong plano. Pagtatapat pa nito sa kanila, hindi niya na kayang indahin ang nararamdaman niya, kaya mas mainam na humingi na sila ng tulong. Nang marinig naman yun nila Joel, dali-dali naman silang tumungo sa pinakamalapit na manggagamot. Pagdating nila roon, inilahad niya ang sitwasyon ng kanyang ama, kaya kahit marami itong gagawin, napilitan itong sumama sa kanila. Pagka-uwi naman nila, dali-dali itong nilapitan ng matanda para tanungin. Magkakalahating oras ninyong nakipag-usap bago nito gawin ang pagtingin dito. Tawas ang paunang ginamit ng albularyo at pagkatapos nilagyan nito ng telang itim sa ulo kasabay ng pagpaikot dito ng puting kandila. Ilang beses din itong ginawa ng matanda hanggang sa nagpakuha na ito ng pinggang may lamang lana. Mula sa pinggang yon, pinatulo ang luha ng kandila upang malaman nila ang resulta ng pagtawas at iwag. Nang marinig naman yun ni Joel, aminado siyang hindi siya kumbinsido sa ganoong bagay dahil kung iisipin, masyado naman itong imposible na mangyari. Pero nang mailapat na ito ng matanda, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kakaibang mga bagay na nabuo nito.
Kahit saang anggulo tingnan, hindi niya may pagkakaila na para itong baryo. At hindi lang basta baryo pinuno, dahil yung kawangis nito ay yung baryong ginuhit mismo ng kanyang ama. Dala ng kuryosidad, agad niyang kinuha ang kwaderno nito habang nagwiwika sa matanda ng, "Manong, tingnan niyo. Hindi ba parang kahawig yan ito? Anong ibig sabihin yan?" Pagkarinig ng matanda sa kanyang sinabi, dali-dali itong sumilip sa kwaderno at kagaya ng inaasahan, sumang-ayon ito sa kanyang sinabi. Hindi ito nagkataon. Sabihin mo, may mga nabanggit ba ang tatay mo tungkol sa baryong ito? Alam mo ba kung saan ito matatagpuan? Seryosong tanong ng matanda. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad na wala siyang ideya. Dagdag pa niya na, yung tatay lang niyang nakakaalam ng tungkol dito. Kaya sa halip na gumawa sila ng kanya-kanyang agam-agam, mas mainam na hintayin na lamang nila itong magising. Sapilitan kasi itong pinatulog ng albularyo upang mas madaling malaman ang iniinda nitong karamdaman. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong sumang-ayon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, matyaga nilang hinintay na magkamalay ito. Halos inabot din ng 3 oras ang pamamahinga ng tatay niya bago ito nagising. Pagbangon nito sa higaan, dali-dali naman yung kinumpronta ng manggagamot ukol sa kanilang mga nalaman. Nang marinig naman ito ang mga katanungan, halos hindi kaagad yun nakaimik na parabang nabigla sa kanyang mga narinig. Ilang minuto pa ang lumipas, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot sa matanda ng, "Sa bahay ng Santa Elena ang lugar na yan. Nakita ko yan sa aking mga panaginip at para hindi ko makalimutan, ginuhit ko yan." "Bakit, Manoy? Ano ba ang espesyal sa lugar na yan?" Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, unti-unti itong nilapitan ng albularyo habang nagdarasal. Pagtitigan naman nilang dalawa, maski si Joel kinilabutan sa sinabi ng matanda. "Baryo yan ang Dipat kung hindi ako nagkakamali. Matagal na yang umiiral sa Santa Elena at marami na rin diyang nawala. Ang nakapagtataka lang, bakit yan sumagi sa iyong panaginip? Espiritista ka, Arman, kaya naniniwala akong hindi yan nagkataon. May mga kaluluwa diyang humihingi sa iyo ng tulong at hanggat hindi mo sila pinapansin, patuloy ka nilang gagambalain. Isa lang ang pwede mong gawin, Arman. Pumunta ka sa lugar na yon at palayain mo mismo ang mga kaluluwang humihingi sa iyo ng tulong. Pero konting paalala, ang baryo ng Dipat ay tahanan din ng mga aswang at mangkukulam. Sa oras na magkamali ka, matutulad ka sa mga naunang biktima na naglaho na lamang doon na parang bula." Nang marinig naman ng ama ni Joel ang sinabi ng matanda, napabuntong hininga yun ng malalim habang pinag-iisipan ang kanyang mga isasagot. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, marami itong naitanong sa matanda ukol sa panganib na dulot ng panggagambala ng kaluluwa. Ayon dito, maraming klase ng panggagambala ng kaluluwa ang pwedeng maiparanas sa isang ordinaryong tao. Ang malimit na ginagawa ng mga ito, magpakita sa pamamagitan ng mga panaginip para maihayag ang mga naiwan nilang gawain. Subalit kapag ang isang kaluluwa ay may matinding pagmamalabis na matapos ang bagay na hindi niya nasimulan, susumpain ito ang kanyang ginagambala upang sa sandaling hindi ito sumunod sa kanyang kagustuhan, pwedeng-pwede niya itong makuha. May mga kaukulang bilang din ng araw at buwan ng sumpang ito ng mga kaluluwa, kaya sa sandaling lumagpas ka rito, hinding-hindi mo na mababawi pa ang iyong katawang lupa. Sa oras kasi na mapalayas nito ang iyong kaluluwa, sila na ang mamamahay sa iyong katawan hanggang sa ito ay tumanda at mabulok. At ang wisyo mo naman, magpapagala-gala sa mundo ng walang hangganan.
Mariinding inilahad ng matanda na ang mga sakit na kanyang iniinda ay isa sa mga matibay na senyales na may nakakapit nga sa kanyang sumpa. Nabanggit din ito na maliban sa pagtungo sa baryo ng Dipat, wala nang ibang paraan upang matakasan ang sumpa. Nang marinig naman ng kanilang pamilya ang sinabi nito, hindi nila maiwasang mabahala. Bagaman may mga aral na tanga ng kanyang ama, bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Kung ako sa iyo, Arman, maghanda ka na. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sasamahan ko kayo patungo sa baryo ng Dipat. Para naman may kasama kayong nakakaalam sa lugar na yon. Manalig ka. Makakabalik tayo ng ligtas at humihinga. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, tila bang nabuhayan ng loob ang tatay niya. Hindi nagtagal, dito na nila napag-usapan ng mga bagay na kinakailangan nilang dalhin patungo sa baryo. Nagpasya na rin noon ang tatay niya na umalis kinabukasan para naman kahit papaano makagawa na sila ng paraan hanggat hindi pa siya gaanong nanghihina. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang sumunod. Alam kasi nila na seryoso ang sitwasyon na kanilang kinakaharap, kaya naman hindi nila ito dapat na ipagsawalang bahala. Pagsapit ng sumunod na araw, tanging si Joel lang ang isinama ng tatay niya. May mga kapatid siyang gustong sumama sa kanila pero hindi na yun pinahintulutan ng kanilang padre de pamilya. Masyado na kasi sila noong marami, lalo pat kasama rin nila noon ang tatlo niyang tiyuhin na malapit sa tatay niya. Bago pa man pumutok ang bukang liwayway, binabagtas na nila ang daan patungo sa Santa Elena. Upang mapadali sa kanilang lakad, direkta na silang sumakay ng bus. Mag-iilang oras din ang kanilang binaybay bago sila nakalabas ng Pitogo. At nang marating nila ang lugar ng Makalelon, dito na nagsimula ang hindi inaasahang paglalakbay. Mula kasi roon, kinakailangan na nilang gumamit ng kabayo para makausad. Mabuti na lang talaga, may mga nagpahiram sa kanila, kaya hindi na sila gaanong natagalan. Pagsapit naman ng hapon, malayo-layo na sila sa huling baryong kanilang dinaanan. Ang nakakasabayan na lang din nila ay ang mga mamumundok na pauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Wala naman noong nangyayaring kakaiba, kaya nagpatuloy sila hanggang sa sumapit na ang gabi. Pagbalot ng kadiliman sa paligid, naganap sila ng mapaglilipasan ng buong magdamag. Ayon kay Joel, na sa mga sandaling ito normal pa ang sitwasyon ng grupo. Literal na wala silang nararamdamang kahit na ano, pero pagdating sa lugar ng Santa Elena, unti-unti itong nagbago. Nga pala, baka may mga taga Santa Elena rito ha. Konting paalala lang, matagal na po itong nangyari, kaya marami nang nagbago dyan. Pero alam namin, napakaganda ng lugar na yan. Mababait din ang mga nakatira, at higit sa lahat, ramdam na ramdam mo ang kalikasan. Balik tayo sa kwento. Sa ikalawang araw ng kanilang paglalakbay, meron silang nadatnang nayon na nasa gilid ng malawak na kakahuyan. Pagsilay nila rito, dali-dali naman sila roong lumapit alinsunod sa utos ng albularyo. Nang marating nila ang lugar, bumungad sa kanilang iilang mga kabataan na naglalaro. Hindi kalayuan dito, nakita na rin nila ang mga taga-baryo na nakaupo sa isang maliit na tindahan. Pagsilay naman ito sa kanila, bahagya itong natigilan sa pag-uusap. Unti-unti na rin bumakas sa kanilang muka ang pagtataka dahil sa pagdating ng mga hindi nila inaasahang bisita. Nang mapansin naman yon ng albularyo, agad itong lumapit. Mabuti na lang talaga, marunong ito ng dialekto sa lugar, kaya naman nalaman nila kung saang parte na sila ng Santa Elena nakarating. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bumalik ang albularyo sa kinaroroonan nila para ilahad ang kanyang mga nalaman.
Ayon sa matanda na, hindi alam ng mga taong yon ang baryo ng Dipat. Ngunit may kutob siyang nagmamaang-maangan lamang ang mga ito. Dagdag pa ng matanda na, posibleng nasa tamang daan sila, kaya kinakailangan lang nilang magpatuloy hanggang sa makarating sila sa kabilang sityo. Mariin din itong inilahad na sa lugar na yon ay wala silang dapat na ipag-alala, gawa ng marami roong pamilyang naninirahan. Yun nga lang, hindi lahat ng pamilyang nakakatagpo nila, purong mga ordinaryong tao. Matapos naman itong makapagsalita, muli silang umusad. Ilang kilometro ang layo sa nayon, may nasipat na naman silang mga kabahayan na nakatirik sa paanan ng bundok. Nasa 6 na bahay ang naroon, kaya naman inaasahan na nilang magkakadugo ang mga ito. Ang kaso lang, hindi pa man sila nakakalapit para kumatok, nasipat na nilang paisa-isang nagsibukasan ang mga pinto. Nang mapansin ito ng albularyo, agad sila nitong pinatigil. Sinubukan nitong tanongin ni Joel ukol sa nangyayari, pero hindi na ito umimik. Di man nagsasalita ang matanda, di niya maipagkakailang bakas sa mukha nito ang matinding pagkabahala. Maya-maya pa, sa halip na magkakasabay sila roong pumunta, mag-isa na lang yung lumapit. Ang nakakapagtaka lang, pinanatili nito ang distansya sa bahay hanggang sa lumabas ang mga taong naninirahan dito. Pagsilay naman nila sa mga individual na lumabas, sumalubong sa kanila ang sangsang ng katawan nito na halos hindi mo mawari kung ano. Subalit kahit hindi nila matukoy ang amoy na yon, isa lang ang kanilang masasabi. Ubod ito ng sangsang, sa puntong lahat ng mga kinain nila, gusto na nilang isuka. Ilang minuto pa ang lumipas, nang hindi na nila makayanan ng kanilang nalalanghap. Dito na sila pa isa-isang nagsilayuan. Paglayo nila sa lugar, tsaka pa lamang sila nakalanghap ng sariwang hangin. Halos maghabol hininga sila noon. Animoy muntik na silang malunod sa kakaibang amoy na pumasok sa kanilang sistema. Nang medyo kumalma na ang pakiramdam nila, dito pa lamang nila napansin ang kasalukuyang pakikipag-usap ng matanda sa mga naninirahan doon. Sa kasagsagan ng kanilang pagmamasid, wala naman silang napapansing hindi kaaya-aya hanggang sa makita nila ang kasama nilang albularyo na hinataw ng kahoy ang lalaking kaharap nito. Pagtama ng kahoy sa ulo ng taong yon, bigla naman itong sumubasob sa lupa, ngunit agad din naman itong nakatayo. Sa muling pagharap nito sa matanda, nakita nila itong nakangisi habang tumutulo ang dugo nito sa noo. Akala nila tataas pa ang tensyon, pero bigla nilang nakita ang lalaki na tumalikod. Dali-dali itong bumalik sa loob ng bahay, kaya nang masipat ito ng matanda, agad naman itong lumapit sa kanila. Hindi pa man nakakatanong sila Joel ukol sa nangyari, narinig nila itong nagwika sa kanila ng, "Umalis na tayo rito! Bilisan ninyo!" Dahil sa tensyon ng pagsasalita nito, dali-dali naman nilang nilisan ang lugar. Sa sobrang pagkataranta, hindi na sila nakaimik, basta ang ginawa nila sumunod na lang sa lahat ng sinasabi ng matanda. Kalahating oras pa ang lumipas. Nang makalayo na sila sa lugar, doon pa lamang sila nakapagpahinga. Akala nila tapos na, pero nang magsimula ng magsalita ang albularyo, lahat sila nakaramdam ng matinding kilabot sa katawan. Ayon sa matanda na, ang pamilyang nakaharap nito kanina ay walang dudang mga aswang. Kaya lang naman niya ito napalo ay dahil sa humihingi yun sa kanya ng pagkain. Dagdag pa nito na, nung tinanggihan niya ito, direkta siya nitong inabisuhan na kung wala siyang maibibigay, mas magandang mag-iwan siya ng isa sa mga kasamahan niya. Dala ng pagkabigla, nahataw niya ito ng kahoy sa ulo upang maipakita na hindi siya roon natatakot. Pagkatapos, umalis ang taong yon ng walang sinasabi. Gayunpaman,
Kahit hindi naging malinaw ang lahat, alam ng albularyo na hindi doon magtatapos ang kanilang paghaharap. Naniniwala kasi siya na ang mga aswang ay hindi ang tipo ng mga nilalang na madaling sumuko. Basta kaya nila ang kanilang kalaban, hahanap sila ng paraan kung papaano ito matatalo. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yan, hindi nila maiwasang mapatanong kung ano na ang kanilang gagawin, gayong meron ng mga aswang na nagalit sa kanila. Singit pa ng isa sa mga tsuhi niya na pwede naman na silang umuwi kung malalagay din naman sa panganib ang kanilang mga buhay. Subalit nang marinig ito ng matanda, hindi ito nagdalawang isip na tumutol. Uuwi? Napakalapit na natin sa baryo, Dipat. Tapos ngayon mo pa naisipang umuwi? Kung uuwi ka ng mag-isa. Tatapusin namin ito anuman ang mangyari. Bago tayo umalis sa atin, alam kong alam mo kung ano ang aasahan natin dito. Matapang na wika ng matanda sa tsuhin niya. Dahil sa sinabi nito, napilitan naman itong manahimik. Aminado kasi itong wala siyang kakayahang umuwi sa kanila, lalo pat napakalayo na ng nilakbay nila. Pagsapit ng dapit hapon, naghanap na sila ng lugar na pwedeng mapagpahingahan. Upang makaiwas sa mga pangyayaring hindi inaasahan, nagtago sila sa masusukal na parte ng kakahuyan. Ito kasi ang pinakaangkop na lokasyon upang hindi sila basta-bastang maatake ng mga aswang. Ngunit sa kabila nito, di pa rin may pagkakaila ng albularyo na maaari pa rin silang mapasok nito. Ang kinagandahan lang, hindi sila masusurpresa ng mga aswang, kaya bago pa man ito makalapit, malalaman na nila. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin nila maipagkakaila ang takot. Bukod kasi sa unang beses pa lang itong mangyari, wala rin silang ideya sa totoong itsura ng mga ganoong uri ng nilalang. Pagtalikod ng araw sa kalupaan, para silang mga taong lumikas sa gubat na animoy naghihintay ng unos. Lahat kinakabahan habang maiging pinagmamasdan ng buong paligid. Di na rin umimik noon sila Joel sa takot na baka hablutin sila ng nilalang sa oras na marinig nito ang kanilang tinig. Pagsapit ng 7:00, kahit maraming kulisap at lamok sa lugar, iniwasan nilang gumawa ng kahit na anong siga. Literal na nabuhay sila noon sa dilim para lamang masigurong hindi sila basta-bastang matatagpuan ng mga ito. At sa paglalim pa ng gabi, labis-labis na ang kanilang pasasalamat dahil sa wala namang nangyayari. Akala nila hindi na natunto ng mga aswang ang pinagtataguan nila. Pero nang mapansin ito ng matanda, inilahad nito sa kanila na hindi pa nagsisimulang kumilos ang mga aswang. Batid din itong nasa paligid na ang mga nilalang, gawa ng may nalalanghap na itong kaduda-dudang amoy sa hangin. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad silang nakaramdam ng kilabot. Siyempre, kinumpirma na kasi ng matanda na natuntunan nito ang kanilang kinaroroonan, kaya anumang oras ay pwede na itong sumalakay. Pagkarinig naman ng tsuhi niya sa sinabi nito, galit na galit naman yung nagmura habang hinuhugot ang mga dala nilang baril at sundang. Matapos niya itong makuha, imbis na manatiling tahimik, bigla naman itong gumawa ng ingay sa paniniwalang maitataboy nito ang mga nilalang. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang biglang humandusay sa damuhan ng tsuhin niya. Ora mismo nawala nito ng buhay dahil sa tamang tinamo nito sa may bandang sintido. Hindi nila mawari kung ano ang nangyari rito, subalit base sa sugat nito, parang may tumama roong matalas at mabilis na bagay. Ano man yun, paniguradong nagmumula ito sa isang kakaibang uri ng sandata. Nang mapagtanto naman yun nila Joel, agad naman silang nagsitago sa mga puno. Takot na sila noong mga sandaling yon
dahil sa hindi nila sukat akalain na meron palang ganoong abilidad ang mga aswang. Pagsilay naman sa kanila ng albularyo, sa halip na sumunod din ito sa kanila, inabisuhan lang sila nitong wag na wag nang tatayo. Kaya kasi namatay ang tiyuhin niya ay dahil sa nangahas itong tumayo kahit kaharap na nito ang aswang na hinihintay nila. Dagdag pa ng matanda, kakaiba ang mga nilalang sa lugar na yon dahil kasama itong namumuhay ng kalikasan. Ibig sabihin, may mga abilidad itong nataglay na hindi pangkaraniwan sa mga aswang na makikita mong nananalasa ng baryo. Mariin din itong inilahad na likas na sa mga ito ang pagkakaroon ng mga ganoong lakas, kaya kinakailangan nilang magdoble ingat kung ayaw nilang matulad sa kasama nilang pumanaw. Matapos naman itong mailahad ng matanda, umupo ito sa lupa, sabay tirik doon ang kandila. Habang nakatitig ito sa siga, pilit nitong ikinalma ang kanyang sarili bago ito magsimulang magdasal. Maya-maya pa, pagsambit naman ito ng mga buhay na salita, may mga narinig silang atungal mula sa malayong parte ng gubat. Hindi nila mawari kung sa anong hayop ito nagmumula, gawa ng sadyang kakaiba ang tinig nito. Nagtagalang din ng halos ilang minuto ang atungal na yon, hanggang sa unti-unti na itong maglaho. Pagtahimik ng paligid, inabisuhan na sila ng albularyo na magpahinga. Huwag na kayong mag-alala. Pinalayas ko na sila. Hindi na nila tayo magagambala ngayong gabi, pero ibang usapan na ang mga susunod na araw. Mag-ingat na lang tayo. Hindi naman nila tayo basta-bastang magagalaw hanggat hindi tayo naghihiwalay. Paalala ng albularyo. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, doon pa lamang bumuhos ang emosyon para sa nawala nilang kasama. Gustuhin man nilang ilibing ang labi nito, mariin silang pinagbawalan ng matanda. Ayon dito, hindi na yun kailangan dahil magsasayang lang sila ng lakas. Ilang oras kasi pag-alis nila sa lugar na yon, huhukayin lang ito ng mga balbal na nasa paligid. Di hamak din na mas importante ang pagpapahinga, gawa ng sa susunod na araw, mararating na nila ang baryo ng Dipat. Dahil sa sinabi nito, wala na silang nagawa kundi ang hilahin papalayo ang labi ng tiyuhin niya. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa marating na nila ang isang baryong walang katao-tao. Sa lahat ng baryong napuntahan nila pinuno, yon ang namumukod tangi sa lahat. Kung titingnan nga sa malayo, mapagkakamalan mo itong abandonado dahil sa wala ka roong makikitang tao. Ngunit sa sandali na pumasok ka rito, doon mo na mapapansin ang mga matang nakatitig mula sa likod ng anino ng mga bintana. Hindi nila mawari kung bakit ginagawa ito ng mga taga roon, pero may kutob sila na lahat ng naninirahan sa lugar na yon ay hindi mga ordinaryo. Nakakatakot man ang ganoong sitwasyon na natili silang matapang at matatag para maisakatuparan ang kanilang misyon. Ilang minuto pa ang lumipas sa kanilang paghahanap. Dito na nila natagpuan ang bahay na lumabas sa tawas. At kagaya ng inaasahan, napakaluma na nito at parang wala na roong nakatira. Bukas na rin ang mga pinto at bintana, kaya naman paglapit nila, hindi sila nag-alangang pumasok. Subalit di pa man nakakatagal sa loob, unti-unti nang nakaramdam ng kakaiba ang tatay niya hanggang sa makita na lang nila itong lumulutang na sa sahig. Sa kasagsagan ng ganoong pangyayari, hawak-hawak naman ang tatay niya ang leeg nito na animoy may pinipigilan. Maya-maya pa, may nakita silang makapal na itim na usok na nagpupumilit doong pumasok. Pagsilay naman dito ng matanda, dali-dali niya itong pinigilan pero huli na ang lahat. Bago pa man kasi magkabisa ang kanyang mga buhay na salita, nakapasok na ang lahat ng usok sa sistema ng ama ni Joel. Pagbagsak nito sa lupa, agad nilang napansin ang pamumula ng mga mata
kalakip ng kakaibang boses na namumutawi sa bibig nito. Dahil sa pangyayari, hindi na muna nila nilapitan ang tatay niya. Pilit din itong sinubukang ipako ng albularyo, pero lahat ng usal na pinapakawalan nito, unti-unting nawawala ng bisa. Huwag kang magmadali, tanda. Alis din naman kami sa katawang ito. Pagkatapos naming mapagbayad ang lahat ng trumaydor sa amin. Sa ngayon, mas mainam na huwag ka munang humarang sa daan kung ayaw mo na madamay. Galit na wika ng tatay niya. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dali-dali naman itong lumakad papalabas. Paglayo nito sa kanila, agad naman nila itong sinundan at dito na nga nila nasilayan ang walang habas nitong pagpasok sa mga kabahayan. Hindi nila mawari kung ano na noon ang nangyayari, pero kapag lumalabas ito ng bahay, napapansin nilang naliligo na ito sa dugo. Yun bang may mga pinapatay itong nilalang sa loob? Nagtagal ng 2 oras ang pamamaslang ng mga kaluluwa bago ito bumalik sa kinaroroonan nila. Pagpasok naman ito sa loob ng bahay na kanilang pinanggalingan, inabisuhan sila nitong maghintay dahil may mga paparating pa itong bisitang pandangal. Nang marinig naman ng albularyo ang sinabi nito, dahan-dahan naman ito roong lumapit. Mahinahon ito roong nagtanong ukol sa kung ano ang pinaghuhugutan ng galit ng nilalang na yon. At dahil sa sinabi nito, doon na ito nagsimulang magsalita ukol sa kanyang nakaraan. Ayon dito, siya ang dating tanyag na gabunan ng Baryo Dipat. Ang kaso lang, hindi siya nagtagal sa pamumuno dahil maraming traidor sa kanyang mga kasama. Lahat yun nagkaroon ng kaugnayan sa pagkamatay niya. Kaya bago siya malagutan ng hininga, isinumpa niyang babalik siya para lipulin ang mga ito. Ang kaso lang, naging matagal ito bago niya na isakatuparan. Dahil lahat ng taong tinawag niya, hindi nakinig. Mas pinili ng mga ito ang mamatay kaysa dumayo sa kanyang lugar. Si Arman lang din ang kauna-unahang tao na nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito. At dahil sa katapangang ipinakita nito, nakahanda siyang ibalik ang kalayaan ng kanyang kaluluwa pagkatapos niyang matupad ang kanyang misyon. At ang huling misyon na tinutukoy niya ay ang pagpatay sa 6 na pamilyang naglagay ng marka sa katawan ng bawat isa sa kanila. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang baryo. Literal na wala silang nakitang kahit isang nilalang dahil sa lahat yon pinagpapapatay na ng sumapi sa katawan ng ama niyang si Arman. Ilang minuto pa ang lumipas nang maramdaman nito ang presensya ng mga kadugo niya. Bigla itong kumaripas ng takbo papalayo. Buong tapang nitong hinanap ang pinagtataguan ng mga nilalang hanggang sa makarinig na sila ng malalakas na atungal sa buong paligid. Nagtagal ito ng halos kalahating oras bago bumalik ang katahimikan. Hindi naglaon, dito na nila nasipat ang tatay niya na naglalakad bit-bit ang 2 labi ng nilalang na napaslang niya. Pagpasok nito sa bakuran, inilibing niya ito sa gilid ng kanyang tahanan bago umupo sa harapan ng albularyo. Nang masipat naman nila ang ikinilos nito, sinubukan nila itong tanungin pero hindi na yun umimik. Kinabukasan, bumalik sa normal ang tatay niya. Sa takot na baka may mangyari pa sa kanila, hindi na rin sila nagtagal sa lugar ng Santa Elena. Matapos ang pangyayari, ang kakayahan ng kanyang ama na magkaroon ng kaugnayan sa mga kaluluwa ay bigla na lamang nawala. Nakakapagtaka man ito pero hindi niya ito hinanapan ng kasagutan. Lumipas pa ang mga buwan at taon, abot langit ang kanilang pasasalamat dahil nakauwi sila ng buhay. Laking pasasalamat na lang din nila dahil naging posible ang bagay na ito dahil hiniramang katawan ng tatay niya ng bantog na gabunan sa baryo ng Dipat.